ba, ganun ba tayo mga Pilipino? Magaling lang daw po tayo sa simula, sa umpisa. Pero sa isang Kristiyano, wala po sa bokabularyo po natin ang magaling lang po tayo sa umpisa. Amen po ba? Yan, sabi ko sa taong 2025, yung sinimulan namin na 2024 na pagpipray, alam niyo po bang dumaan po kami sa sakit. Nagkasakit si Sister Miona, nagkasakit si Nanay Meli, nagkasakit si Nanay ni May, nagkasakit din yata si Ma'am Ray. Nagkasakit ka, no? Kami kasi yung nagpipray, nagkasakit din po ako. Sabi ni Madam Sheng na lumulubog kasi yung boses ko. Wala na akong boses. Pa-check up ka na, sabi niya. Magpa-check up ka na, sabi niya. Binalik-balikan, paulit-ulit na bumalik yung ubo at sipon ko. Pero sabi ko, sakit lang ito. Babangon at babangon ako at pagagalingin ako ng Panginoon. Amen po ba? Bilang isang Kristiyano, wala po dapat sa bokabularyo natin ang magaling lang po tayo sa umpisa. Amen po ba? Yan, pag-aaralan po natin yung kwento ni King Uzziah. Isang malaking bagay na matututunan po natin sa buhay niya. The story of King Uzziah is a powerful reminder that success in life and faith depends not only on how we begin, but also on how we end. Sabi niya sa 2 Chronicles chapter 26, verses 3 to 5, Uzziah was 16 years old when he began to reign, and he reigned 52 years in Jerusalem. His mother's name was Jecoliah of Jerusalem, and he did what was right in the eyes of the Lord, according to all that his father Amaziah had done. He set himself to seek God in the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God. And as long as he sought the Lord, God made him prosper. 16 years old lang po siya. Sino po ang natagpuan na ng Panginoon sa taong 16? 15 years old po ako nung nangusap po at tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo. Kayo po, yung first love nyo po, ilang taon po kayo nun? Si King Uzziah, naghari siya nung 16 years old pa lang siya. At naghari siya for 52 years. Batang-bata pa lang po siya nung tinawag siya ng Panginoon. Batang-bata po siya nung itinalaga po siya ng Panginoon. Alam niyo ba na ang ibig sabihin ng Uzziah na pangalan ay strength from the Lord? Yung kalakasan po niya nanggagaling sa Panginoon. As we go on sa pag-aaral, malalaman po natin. Alam nyo ba, nung nagsimula siya, grabe po yung success po niya. Balikan ko po doon, sabi niya, and he did, sa verse 4, and he did what was right in the eyes of the Lord, according to all that his father Amaziah had done. And sabi niya dun sa last part, he set himself to seek God in the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God. And as long as he sought or seek the Lord, God made him prosper. Yung pangalan niya, Uzziah, it means strength
from the Lord. Tunay nga kung pag-aaralan mo ang buhay niya sa 2 Chronicles chapter 26 verses 1 to 23, matatagpuan at makikita po natin yung victories after victories na nangyari sa buhay niya. Okay. Pinangamagatan ko po, yung isi-share ko po sa inyo na the journey matters. Start well and end well. Alam niyo ba na napakaganda po nung simula niya, pero nakakalungkot po yung wakas ni King Uzziah. Tunay nga na ang sabi ng Biblia, ang mga katuruan dito, ang mga kwento nila ay nagsisilbing inspirasyon, nagsisilbing gabay. Marami po tayong mapupulot sa iba't ibang tao na tinawag, pinili ng Panginoon sa Bible. Nawa sa umagang ito, may we learn kung paano yung journey ni King Uzziah. February pa lamang po, nagsimula na po ang year 2025. Let's start it ng maganda, ng maayos, ng matuwid, at tapusin po natin. It's not yet the end of the world. Pwede pa po tayong bumangon, pwede pa po tayong magsimula. Amen po ba? Yan. Yung mga hindi po natin nagawa nung nakaraang taon, gawin po natin. Pwede po tayong pumawi sa Panginoon. Pwede nating sabihin, I'll make it up, Lord. Babawi ako na sana maging kagamit-gamit yung buhay ko sa taong ito. Amen po ba? Yan. Pisan po natin. Una, King Uzziah started well, seeking God. Sabi niya sa 2 Chronicles chapter 26 verses 3 to 5. Uzziah began his reign as a young king with a heart that sought after God. Alam niyo ba na isa siya sa pinakamabait na hari sa Judah, sa northern. Siya po, isa po siya na pinakamabait na king. Pero nakakalungkot po, grabe yung mga ginawa po ng Panginoon sa kanyang buhay. He was mentored by Zechariah who taught him to fear the Lord. Ikaw at ako, may mga taong nagme-mentor po sa atin. Merong ginagamit ang Diyos to encourage us. Paalalahanan tayo, sabihan tayo. Sa halip na magmaktol at magalit po tayo, why not receive it as unto the Lord? Alam niyo po ba na kahit sa mga believers, pwede pong mangusap ang Panginoon para nang sa ganon, paalalahanan tayo, i-remind tayo sa mga maling ginagawa at tinatahak natin. Let us cherish them. Amen po ba? Sa mga young people, sana ikaw yung young people na hindi nagtatampo sa tuwing na pagsasabihan ka ng mentor mo. Be a good mentee. Amen po ba? Dumaan po siya. Napakabata po niya, pero meron po siyang mentor. Ang pinaka-key lesson, when we seek God, He blesses and strengthens us. Sa buhay po ni King Uzziah, pinagpala po siya ng Panginoon. Binigyan ng katagumpayan, victory after victory, triumph after triumph. God prospered him and strengthened him. Doon lamang sa pangalan niya. Ano ibig sabihin ng pangalan niya? The Lord is His strength. Imagine ninyo, kahit tayo, pumapaliyad po tayo. Amen po ba? Nagkakasakit po tayo. Sabi niya sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ano yung pinakauna? Ano yung makikita natin sa
verse sa buhay niya, sa kwento niya sa 2 Chronicles chapter 26 verses 1 to 23. He sought the Lord. Inuuna niya, hinahanap niya ang Panginoon. May mga kapanahunan sa buhay natin na kung saan sa una, sa simula, sa umpisa, hinahanap natin ang Panginoon. Pero sa kalaunan, hindi na po natin hinahanap ang Panginoon. Sana wag po sanang ganon. Amen po ba? Araw-araw, anumang sitwasyon, nasa kasaganaan, nasa kahirapan, dumaan po tayo sa sakit at karamdaman at pagsubok at persecution. Patuloy na isik natin ang Panginoon. Because when we're going to seek the Lord, God will bless us. God will prosper us. Amen po ba? Yan, tandaan po natin ang Matthew chapter 6 verse 33. Sabi din niya sa Isaiah chapter 55 verses 6 to 7. Seek the Lord while He may be found. Bakit kaya? Dahil darating yung panahon na kapag hahanapin natin ang Diyos, hindi na po natin matatagpuan. Sabi din niya sa Revelation, sa pagdating ng Panginoon, sa coming tribulation, marami ang maghahanap ng kamatayan pero hindi nila matatagpuan. Huwag po sanang dumating po tayo sa puntong ganon. Let us seek the Lord. Let us find the Lord as long as we are alive. Habang pinapalakas tayo ng Panginoon, hanggat may hininga ako, hanggang may buhay ako, I will continue to seek the Lord. Amen po ba? Nakakatakot kapag dumating po yung time that we could no longer find the Lord. Call upon Him while He is near. Habang narito po ang Panginoon, habang malaya po tayong nagpupuri, sama-sama na nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Andyan lamang ang Panginoon. Huwag mong sabihin, nag-iisa ka, ikaw lamang. Nariyan po ang Panginoon. Kailanman, sabi niya, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord that He may have compassion on him and to our God, for He will abundantly pardon. Let us seek, let us knock, and let us ask from the Lord. Amen po ba? Ito po yung pinakasusi sa buhay ni King Uzziah kung bakit God prosper this king. Pangalawa, King Uzziah prospered God's favor in his life. Sa 2 Chronicles chapter 26 verses 6 to 15. Dahil sa kanyang obedience, God blessed him with military victories, wealth, and fame. Naging tanyag po siya. Natalo niya ang napagtagumpayan niya ang maraming war laban sa mga kaaway ng mga Israelites. Kung napagtagumpayan niya, given na rin na naging mayaman siya. Naging kilala siya sa buong mundo, even beyond Egypt. He strengthened Judah with strong armies and built great fortifications. Alam niyo ba na ang king na to, he is a king of innovations. Siya yung gumawa na kung saan ang mga pana, ang mga bato ay pwedeng tumapon doon beyond the wall ng mga kalaban niya. Naging tanyag, naging kilala. His name became well known because God helped him. Habang sinisik niya ang Panginoon, nananatili siya. If we are seeking God, hindi lamang po yun minsan, palagi, bawat minuto, oras-oras, araw-araw. Sa kahit na anong paraan, sa kahit na anong sitwasyon, saan man tayo naroon, let us continue to seek the Lord. Amen po ba? Sabi niya sa Psalms chapter 1 verses 1 to 3, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, but whose delight is in the law of the Lord. Whatever they do prospers.
Naniniwala ako sa tinagal-tagal na po natin sa ministry, sa tinagal-tagal na po natin sa paglilingkod sa Panginoon, marami na po tayong napagtagumpayan. Ngayon pa ba tayo titigil? Ngayon pa ba tayo susuko? Amen po ba? Mapapagod ang katawan mo sa dami ng trabaho mo, pero hindi po tayo titigil sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Choose to do the right thing in the sight of God and seek God. Bukod dun sa pagsik niya sa Panginoon, pinili ni King Uzziah na gawin ang tama sa harap ng Diyos. May mga pagkakataon na tama sa Diyos, pero sa standard ng tao sa labas at standard ng mundo, mali. At may mali na kung saan nagiging tama. Amen po ba? Ang pinaka-importante po dito, we are going to choose to do the right thing in the sight of God. Bago po tayo makbang, bago po tayo magdesisyon, Lord, tama ba to? Kalooban mo nga ba, Panginoon? Kalulugdan mo kaya, Panginoon, yung desisyon, itong bagay na gagawin ko, yung pagsaserve ko, yung pagpipresent ko ng sarili ko habang binibigyan mo ko ng talento, ng ability, ng kalakasan, ng hininga, ng boses. Naniniwala ko, kalooban po ng Panginoon. Amen po ba? Paggamit po tayo, paggamit po natin ang buhay po natin. Hindi yung kapag, tinan nyo, 54 years old na po ako. Marami na po akong nararamdaman. Sabi ko, restore mo palagi, Lord. Kuminsan hindi na rin ako makapag-fasting dahil nagtitake ng maintenance. Pero nagpa-check up ako, meron pa ako nakabinbin na laboratory. Pero sabi ko, dinideclare ko, Panginoon, nag-first fruit ako, Panginoon. At alam ko, kayo ay yung Panginoon ang magiging manggagamot ko. Amen po ba? Habang humihinga ako, habang binibigyan ako ng hininga, ng lakas, ng talento, ng regalo ng Panginoon, maglilingkod ako, magpupuri ako, hindi magmamaliw, hindi magbabago hanggang sa pagdating ng Panginoon. Amen po ba? Maging yun din po sana ang panalangin natin sa taong ito. Anumang bagay na hindi po natin nagawa, bumawi po tayo. Lord, narito ako, gamitin mo ako. Lord, kung kinakailangang mamatay ang sarili ko, gawin mo, Panginoon. Ihanda mo ako sa mga pinagpipray ko. Ihanda mo ako. Ihanda mo. Prepare my mind, my heart, my body, my resources, and everything sa mga bagay na gagawin mo at hinihiling ko. Amen po ba? Why is it that we're going to choose to do the right thing in the sight of God and seek God? Bakit nga ba? Because God will prosper you and me. Sinong hindi gusto ang pagpalain, bigyan ng katagumpayan ng Panginoon? Naniniwala po ako na lahat po tayo gusto natin na i-prosper tayo. Gusto natin na i-bless tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Walang masama if we're going to desire for greatness. But we should seek the great God. Greatness will follow. Amen po ba? Fame will follow. Wealth will follow. Alamin po natin sa buhay ni King Uzziah kung bakit po siya. Nakakalungkot po, pero grabe po yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Nawalan ng saysay, kung babalikan ko yung kwento niya, nawalan ng saysay lahat ng mga magagandang ginawa niya. Nakakalungkot po yung final niya, yung end niya. Bakit kanyo? Namatay po siya na may ketong at he became an outcast. Nabura lahat.
yung mga victories, yung mga triumph, yung wealth niya, yung fame niya. Bakit? Tumigil siya sa pagsik sa Panginoon. Lagi ko sinasabi sa inyo, ang buhay ng isang Kristiyano ay parang isang eroplano na nasa himpapawid. Kapag tumigil ang eroplano sa taas, babagsak ito at mamamatay po tayo. Ganun po ang buhay natin. Kung kaya't encourage, let us encourage one another. Kung walang mag-i-encourage sa'yo, encourage yourself with the Word of God, in the presence of God. The Holy Spirit is a seal na ibinigay ng Panginoon, and we will never be alone. Amen po ba? Sabi ko, nung nagkasakit ako, alam niyo yung natipress ako kasi abubble na attack. Wala akong boses. Sinubukan ko itong time na nagkasakit ako. Pumasok ako, naliligo ako, wala akong lagnat. Pero inuubo ako, sinisipon. Hindi masakit ang ulo ko, masakit ang tonsils ko. Pero, imagine nyo namamagay yung tonsils ko pero kumakain po ako. Nakakakain po ako. Masarap po ang kain ko. Sino po yung kagaya ko na kapag nagkakasakit, masarap kumain? Ako po yun. Ang asawa ko, hindi yan kumakain. Si Ruth din, nung sinumpungan tonsils niya, tumutulo ang laway niya. Kahit laway niya, hindi niya malunok. Ano ba yan? Sabi ko. Sampatang kulawaran tuta na nakukan ko. Noong nangyari sa akin, naranasan ko niya, manayakan ko. Dalawa namamaga, tapos pumipiyok-piyok na po ako. Pinagdadawanan ako ng estudyante ko. Ito yung time na nagkasakit ako na kung saan pumasok ako hanggang sa paulit-ulit dahil wala sigurong pahinga. Yan. Pero I give God. Alam niyo ba na na-depress ako? Lord, sabi ko, umiiyak na ako. Ayokong umiyak nung time na nagkasakit ako. Bakit kanyo? Tuloy-tuloy yung ubo ko. Kaya nagpigil po ako, pero umiiyak po ako. Naranasan nyo rin na kung kailan ka nagkasakit, merong tatawag sa'yo, hingi ng tulong, ipag-pray mo nga si ganito. Samantalang sabi ko, nag-iisip ako noon, tatawagan ko yata si pastor, ipag-pray ako. Iniling ko kay Ruth, Ruth anak, pag-pray mo nga ako. Hindi ko rin masabi sa asawa ko na dahil dati pag may sakit ako sinasabi ko sa kanya, eto yung taon na hindi ko sinabi sa kanya. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Pagagalitan niya ako. Kaya hindi ko na lang sinabi, sinarili ko na lang. Kaya sabi ko, para sabihin ko sa kanya, pag-pray mo nga ako, hindi ko na lang sinabi. Nung tapos na, saka ako na po sinabi sa kanya. Di ba may mga times na ganun? Di ba? Yan. Kaya sabi ko, Lord, umiiyak ako sa Panginoon. As naalala ko, sakit daw ng mga teacher yung sa boses. I cancel. Sabi ko. Tapos alam nyo ba nung bumalik ang boses ko? Grabe, na-appreciate ko. Yung gusto-gusto mo magsalita pero hindi ka talaga magsalita. Walang lumalabas sa'yo. And I thank God, nung bumalik ang boses ko, grabe, hindi ko kayang mag-praise and worship na hindi sumisigaw. Hanggat may boses ako, sisigaw ako para sa Panginoon, hindi para sa kung kanino pa man. Yung pagpupuri ko sa Diyos lamang yun. Amen po ba? Yan. Ano ninyo, grabe, naawa ko kay King Uzziah. Grabe yung ginawa for 52 years at the age of 16. Alamin natin, sabi niya, Uzziah's pride and punishment. But when he was strong, he grew proud. Tumaas ang kanyang puso, sabi niya. Ano yun? Sabi ng Bible, let us take care of our heart, for out of it comes the issues of life. Dito po lahat nagsisimula. Amen po ba? Naging proud po siya kung kailan pinagtagumpay siya ng Panginoon. Marami siyang kayamanan, victories after victories, triumph after triumph. Naging famous po siya, hindi lamang sa kinalalagyan niyang lugar, even beyond Egypt. And yet,
naging unfaithful po siya. Yung strength na nagmumula sa Panginoon na galing sa ibig sabihin ng pangalan niya, napalitan ng strength niya. Totoo po, sa ating kalakasan, walang panama po. Wala po tayong magagawa. Pero kapag nasa atin ang kalakasan ng Panginoon, magagawa po natin lahat ng bagay. Mapagpatagumpayan po natin lahat ng bagay. Amen po ba? But when he was strong, he grew proud to his destruction. Nagresulta sa kasiraan niya. For he was unfaithful to the Lord his God and entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. But Azariah the priest went in after him with 80 priests of the Lord who were men of valor. And they withstood King Uzziah and said to him, "It is not for you, Uzziah, to burn incense to the Lord, but for the priests, the sons of Aaron, who are consecrated to burn incense. Go out of the sanctuary, for you have done wrong, and it will bring you no honor from the Lord God." Dun pa lang, grabe, inalisan siya ng honor ng Panginoon through the priest. Sana wag pong mangyari sa atin. Amen po ba? Bakit kanyo? Dahil nagsindi po siya ng incense na supposed to be, it is for the priest to do it. May mga times sa buhay natin na kung saan meron pong ipinagbabawal ng Panginoon. Ano yung ipinagbabawal ng Panginoon? To touch unclean things. To continue living in sin. Amen po ba? Bilang isang totoo at tunay na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, let us desire to live a righteous life. Magpa-sanctify tayo through the Holy Spirit. Let us pray, Lord, ano yung mga bagay na nagpaparumi sa buhay ko, sa lifestyle ko? Ipabatid mo sa akin, reveal it unto me, and the Lord will really reveal it unto us. Amen po ba? Sabi niya sa verse 19, then Uzziah was angry. Now he had a censer in his hand to burn incense. And when he became angry with the priest, leprosy broke out on his forehead in the presence of the priest in the house of the Lord. Grabe, by the altar of incense. And Azariah the chief priest and all the priests looked at him, and behold, he was leprous in his forehead. And they rushed him out quickly, and he himself hurried to go out, because the Lord had struck him. Nagsimula yung ketong sa noo niya hanggang sa kumalat na sa kanyang buong katawan. Sa kapanahunan nila, kapag may ketong ka, you're already considered an outcast. And people will not mingle with you. Hindi sila makikihalubilo sa'yo. Pinagsabihan siya ng mga priest na itigil niya at huwag niyang gawin niyon. Alam niyo kung anong ginawa niya? Sa halip na, sorry po, nagalit po siya. Kuminsan kapag pinagsasabihan po tayo ng pastor, ng workers, ng leaders, ng mga kapatid natin, pwedeng maging mentor ang nasa members ng family po natin. Amen po ba? Kapag sinasaway po tayo at pinagsasabihan po tayo, tanungin natin ang sarili natin, mali nga ba ako? Tama nga ba sila? Dahil sila ang nakakakita. Amen po ba? Amen po ba? Maging mapagpakumbaba po tayo at wag po nating tularan ang ginawa ni King Uzziah. Nagalit po siya. Siguro nagalit siya kasi hari ako. Mayaman ako. Kilala ako sa buong mundo. Sino kayo na mga pare para pagsabihan ako? Dumaan din ako dyan yung ayaw mong napagsasabihan ka samantalang mali na. Nagpapasalamat ako sa buhay ni Ma'am Rain na inaanak ko.
Kahit ako ang ninang niya, kung minsan kapag may nakikita siyang mali, dapat di niyo yun sinabi. Thank you, Ma'am Rain, and I appreciate it. Dahil hindi sa lahat ng oras at panahon, tama po tayo, nagkakamali po tayo, mahina po tayo, nakagagawa po tayo ng pagkakamali. Amen po ba? Amen po ba? Salamat. Magpasalamat po tayo sa mga kapatiran. Hindi porket bata sila at matanda ka, hindi na pwede po silang magbigay ng advice at mag-correct po sa atin. Alam nyo ba, maging ang mga anak natin, pwede po tayong i-correct. Amen? Amen? Pwede po tayong i-correct lagi kahit ng mga bata. Matatalino po ang mga bata. Magpa-correct po tayo, aminin po natin, tanggapin po natin. Amen po ba? Lord, sabihin natin, sorry, pasensya na. Sa verse 21, and King Uzziah was a leper to the day of his death. Grabe. Sabi ko, nawalan ng saysay, ikaw at ako. Warning ang buhay ni King Uzziah. Pwede pong mangyari sa atin if we're not going to be careful, kung hindi po tayo mag-iingat at pag nahulog po tayo sa kasalanan. Amen po ba? And King Uzziah was a leper to the day of his death, and being a leper lived in a separate house, for he was excluded from the house of the Lord. And Jotham his son was over the king's household, governing the people of the land. Pumalit ang kanyang anak. Naging good king po siya, na maganda yung simula niya, pero yung end niya, yung wakas niya ay naging masaklap po. Pangatlo, Uzziah's downfall, pride and disobedience. When Uzziah became strong, his pride led to his downfall. He entered the temple to burn incense, which was a duty only for the priest. The priest warned him, but he became angry. Instead of repenting, God struck him with leprosy, and he spent the rest of his life in isolation. Hindi porket magagaling na po tayo, kayang-kaya na po natin. Let us keep on learning. Kalabatin mo yung katabi mo, baka natutulog na. Oy, gising. Sabi niya sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Amen po ba? Yan, finishing well. Lessons from Uzziah's life. Starting well is important, but finishing well is even more important. Uzziah's life warns us about the dangers of pride and losing our dependence on God. Sa mga ministers, sa mga workers, sa mga leaders, let us depend on the Lord. Let us always depend on the Holy Spirit. Hindi sa sariling lakas po natin, hindi sa abilidad po natin, hindi sa talento po natin, dahil pwedeng kunin kahit kailan ng Panginoon maging ang buhay po natin. Wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos dahil lahat ng bagay, lahat na meron tayo galing sa Panginoon. Amen po ba? Sabi niya sa Hebrews chapter 12 verses 1 and 2, let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Sabi din niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Amen po ba? Sino ang magsasabi na, Pastor, hanggang sa ma-renovate at matapos ang church na ito, makikipagtulungan po ako. Taas po ng kamay. Sino magsasabi, ano man ang mangyari, Pastor, kasama niyo po ako, maglilingkod po ako, pagagamit ko ang buhay ko.
Dahil naniniwala ako, hindi pa po tapos ang Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko at maging sa church na ito. Amen po ba? Sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. Ano mang inumpisahan at ginawa ng Panginoon sa buhay mo, sino ang tatapos nito? It's the Lord. It's not the pastor. It's not the church. It is the Lord. Tapat ang Diyos na tumawag po sa atin. Amen po ba? In conclusion, King Uzziah's life teaches us that seeking God leads to success, but pride leads to destruction. We must remain humble, obedient, and faithful to God until the end. Ito sana maging prayer natin. Lord, panatilihin mo na yung dalawang pako na nakaapak palagi sa lupa, na hindi ako nang agak mamaliw yung malastog. Marami sa atin naging matagumpay na po, na promote na, mayayaman na, pinipiyayaan ng Panginoon. May bahay, may lupa, may sasakyan, may magandang pamilya. Huwag po tayong makampante. Let's keep on seeking the Lord just like King Uzziah. Let's keep on choosing to do the right thing in the sight of God. It may not be right in the sight of men, but if it is right in the sight of God, who cares? Dahil kapag tama sa Panginoon at mali sa tao, pagtatawanan ka nila, I don't care kung pagtawanan man nila ako. What matters, kung ano ang sasabihin ng Diyos sa buhay ko, sa pagharap ko, pag sinabi ng Panginoon, welcome Sister Nora, my good and faithful servant, enter into your rest. Sasabihin mo kaya yun, Lord, gusto kong marinig yun. Kapag inuwi ako ng Panginoon, mawawala ang lahat. Nagmumuni-muni ako sa bahay. Itong bahay na to, itong lupa na to, maiiwan. Hindi ko madadala sa Panginoon. Magiging yung asawa at anak ko, we will be brothers and sisters in the Lord. Gusto ko lang pong i-share sa inyo. Wala po sa plano yung reunion ng family ko po sa Bangsal family. Tatlong pamilya po yun. Yung panganay ni Daddy, kami, tapos kina Imis. Wala po yun sa plano. Basta nasabi lang nila sa GC. Tapos sabi ko, sige, isa lang ang hindi naka-attend, si ading ko, Sister Nikki. Pero may namatayan po kasi sila sa side ng husband niya, kaya hindi po siya nakapunta. Lahat na po kami nandun. Alam nyo bang, kinuntsaba ko si Abigail, si John Wayne, si Ruth, si Pastor Roland. Ang preacher namin nung reunion namin na yon, si Pastor Roland. Ang praise and worship team, si Abigail, si Ruth, si John Wayne. Sabi ko, magre-reunion na rin lang kami. I prepared the house and everything. Gumastos ako. Sabi ko, walang saysa yung gagastusin ko just for the purpose. May share ko ang salita ng Diyos sa family ko. Sabi ko sa prayer ko, nanalangin ako, dahil ako ang nanalangin ako, nagdeklara, Lord, ito ang pamilya ko. Ito ang pamilya ko. Dahil alam ko darating yung araw, sisingilin ng Diyos sa kamay ko yung mga kaluluwa nila, yung dugo nila. May ginawa ba ako? I took that opportunity kahit pagod na pagod ako.
kahit ginastos ko yung tinanggap ko sa trabaho ko. Sabi ko, kahit mangutang ako, they enjoyed the food, but most important, nagpakain. Hindi lang ako nagpakain, pinakain ko sila ng salita ng Diyos. Alam niyo ba na sinabi ko sa pamilya ko, walang saysay ang lahat ng bagay na meron ka. Ang kayamanan, ang honor, ang fame, ang lahat na meron ka kung wala po si Kristo sa buhay po ninyo. Binitawan ko talaga. Sinabi ko yon sa buong pamilya ko. And I was so happy and I was so glad I was able. Alam ko't naniniwala ko, itinalaga yung araw na yon ng Diyos sa buhay ko because I've been praying and I've been asking the Lord. Pinangahawakan ko rin gaya yung mga salita ng Diyos na pinangahawakan ninyo sa Silang family. But as for me and my family, we will serve the Lord. Nagagamit ako sa church na ito, nakakapag-share sa school, sa ibang tao. I took that opportunity, yung nag-reunion kami at kasama ko sila. At patuloy na pinagpipray. Sa mundong ginagalawan po natin, grabe po yung mga bagay na nangyayari. See to it na merong mananampalataya sa church that will stand in the gap sa mga hindi pa Kristiyano, ang family members. Let's keep on praying. Let's keep on seeking the Lord. Let's not stop serving the Lord. Magpatuloy po tayo. Huwag po tayo mapagod sa copy-pray. Amen po ba? Hanggang sa makita natin, marinig natin, matunghayan natin ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, sa family natin, sa workplace natin, sa church na ito, sa community. Naalala ko nung nag-pray kami, 4-5 kami, nila Ma'am Rain, Mr. Miona, Nanay Maud. Pinagpipray po namin ito. Minsan pinagpipray namin ang bawat part, ang mga upuan, ang pulpito, ang mga instrument. Sabi ko, pinagpray din namin yung kalsada. Sa tao, walang pondo, walang pera, hindi maayos. Pero sabi ko sa kanila, sa Diyos, magkakaroon tayo ng pera, magkakaroon ng pondo ang kalsadang yan. Sa tuwing dadaan tayo, let us declare, deklarahan natin, hallelujah, ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos. Sabi ko, Lord, it is our community. Kabilang ako sa barangay na ito, and my part is to bless it, to declare your word, to declare your promises. Nagdideklara tayo sa bawat buhay natin, sa trabaho natin, sa pamilya natin. Let us include our community. Amen po ba? Our town. Saan man tayo, dalhin ng Panginoon. Dahil sinabi ng Diyos, anumang apakan ng paa mo, ibibigay ko sa iyo. Lord, enlarge my territory, my boundaries. Hindi lang ako yung pagpapalain mo. Gagamitin mo ang buhay ko, ang pamilya ko, to be a blessing to other. Amen po ba? Ito po ang tanong ko po sa atin. Ano po yung decision po natin? Are we going to start well and to end well? Ayan po natin na maging lesson and warning. Paalala ang buhay ni King Uzziah. Naging maganda yung simula niya, pero masaklap po at hindi po maganda yung end po niya. Alam ko po na mga Kristiyano na naniniwala sa Diyos, anumang bagay na ginawa, sinimulan, pinagpala, binigay ng Panginoon sa atin ay itutuloy ng Panginoon. God will complete it. Amen po ba? Sana po manatili po tayong humble and obedient. Not only obedient
obedient sa ating mga family, maging obedient sa church, sa pastors, sa workers, and sa leaders. Amen po ba? Hinihiling ko po na tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Let us all stand and be in the presence of the Lord. Glory, glory, glory. Sipin nga natin, was there a time na kung saan nagmalaki po tayo, naging proud po tayo, umilang, nanaig ang pride sa buhay natin. Lord, sa mga time na nanahan ako sa sariling kalakasan ko, patawarin niyo po ako, Panginoon. Kuminsan, kapag nagsaserve ako sa ministry, kaya ko to, wag na muna, Lord. Diyan ka muna, santabi ka muna, Lord. Kaya ko to, magandang boses ko. Magaling ang mga kamay ko. Marunong akong tumugtog. Marunong ako mag-Sunday school, kaya ko na lahat. Alam ko na lahat. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, O Lord God, kung nagmagaling kami, nagmataas kami, Panginoon. At kinalimutan ka namin, O Lord God. Lord, sa taong ito ng 2025, O Lord God, as we continue serving you, O Lord God, kasama, O Lord God, ng pastor namin as our visionary, O Lord God, with the visions and plans, O Lord God, for this year 2025, O Lord God. Hayaan nyo nga po, O Lord God, na maging kagamit-gamit ang aming buhay, that we will walk humbly, O Lord God, before you, O Lord God, and we will be obedient, O Lord God, obedient, O Lord God, to your promptings, O Lord God, to your word, O Lord God, to your revelation, O Lord God. Hallelujah, that we will be obedient, O Lord God, to the promptings of the Holy Spirit, O Lord God. The Holy Spirit is nudging us, O Lord God. We will hear, we will do, and we will obey, Panginoon. Magiging obedient po kami, susunod kami sa mga mentors namin, Panginoon. Susunod kami sa pastor namin, O Lord God. Susunod kami sa mga leaders, O Lord God. Susunod kami sa mga pastor. Susundin namin, O Lord God, ang mga spiritual fathers, O Lord God. Spiritual mothers, O Lord God, na ibinigay mo sa buhay namin, O Lord God. Oh, and we thank you, Lord God, dahil may mga taong ganon, O Lord God, nakikita at binabantayan ang spiritual journey namin, ang journey namin in faith, O Lord God. That we will be faithful, Panginoon, O Lord. Come what may, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Magkasakit man kami, O Lord God. Dumaan man sa pagsubok, problema, Panginoon, O Lord God. Dadaan lamang po kami, Panginoon, O Lord God. Mapagtatagumpayan namin dahil sasamahan niyo kami, O Lord God. Victories after victories, O Lord God. Triumph after triumph, O Lord God. You're going to slay the giants, O Lord God, in our lives, O Lord God. Oh, Rabashande. Yeah, Rabakanda. Turuan niyo po kami, Panginoon, mula sa araw na ito na maging mapagpakumbaba palagi, maging masunurin, at maging faithful, O Lord God, until the end, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, O Lord God, hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord, for your word, O Lord God. Bless it, O Lord God. Hayaan mo na mga salita mo, O Lord God, manahan tumimo sa aming mga puso at kaisipan, O Lord God. Hallelujah. Baunin namin, O Lord God. Ipamuhay namin, O Lord God, hanggang sa magkaroon ng bunga sa aming mga buhay, O Lord God. Oh, yes, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, that we're going to start well and that we're going to end well, O Lord God, for this year 2025, Panginoon, O Lord.
Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, O Lord God. I just pray, O Lord God, for every individual, O Lord God, sa bawat leaders, workers, O Lord God, ministers, O Lord God, sa bawat members, O Lord God, ng church na ito, mula sa pinakabata, O Lord God, hanggang sa pinakamatanda, O Lord God. Oh, yes, O Lord God. Habang, O Lord God, hinahanap ka nila, Panginoon, O Lord God, let them thirst, O Lord God. Let us hunger, O Lord God, for more of you, more of your presence, more of your power, more of your anointing in our life, oh God. Hallelujah. Glory, glory, glorify your name, O Lord God. Hallelujah. We sealed our prayer, O Lord God, with the precious blood of the Lamb, O Lord God. At ang lahat ng anak ng Diyos, pumalakpak at magsabi at sumigaw